kinaimbag mo. Iyekas ko, di panagyaman ko. Oh, Jesus ko. Ipukaw ko, di kinaimbag mo. Iyekas ko, di panagyaman ko. Jesus ko. Ipukaw ko, di kinaimbag mo. Iyekas ko, di panagyaman ko. Jesus ko. Ipukaw ko, di kinaimbag mo. Iyekas ko, di panagyaman ko. Jesus ko. Oh, Jesus, agyaman ako. Jesus, agserbiya. Tasikat na imbag kanya. Oh, Jesus, aku babak. Oh, Jesus, adaya watasikat na bilik kanya. Oh, Jesus ko. Oh, Jesus ko. Ni Jesus di kaman ko, ni Jesus di takling ko, ni Jesus isulay sa langit ko. Ni Jesus. Praise the Lord! Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Hallelujah! Amen! Lahat po tayo tumayo at tumawid tayo ng isang awitin, ang buhay ng Kristiyano. Amen! Hallelujah! Praise! Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang Sister nga Diyos sa kakapsat. Ni Pastor Ray Mala. Kantaan tayo kantaan ako na nga
Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, iyong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin, pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Pusarin, kadakilaan mo. Ama naming makapangyarihan at ang iyong anak na si Jesus, pinupuri ka namin. Tinataas namin ang iyong ngalan. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Hallelujah, hallelujah. Marami pong salamat sa Panginoon sa gabing ito na binigay mo sa bawat isa sa amin, upang sa ganun ay magkakaisa po kami lahat upang purihin ka. At kami uwapo Diyos, magmaymay sa tatlo dayawen ken pagbabanda ka uwapo itagay mi tinasantuan nga nagan mo. Yes Lord, hallelujah, hallelujah. Lord, sakpayo apo Diyos, di amin dawaten biken ka nadalusan ti puso ken panunot itong ngalmay sa kada kami. Nagitihan nga makayayo ng aramigan ni Apo Diyos, pakawanen na kami. Agyaman kami o Apo Diyos, agyaman kami. Di dahito nga gundaway Lord, agdawat kami kan ka. Di presensya mo Lord, di kakaditi makikanda. Di dahito nga servisyo mi, di dahito nga live, nga servisyo mi o Apo. Tulungan mo Apo Diyos itong maaramat at tidayto nga serbisyo ni Apo Diyos. Di mensahero mi Apo, tad mo ken kuha natin ay isang sangayan mo na espirituan nga kinasirib Lord. Kastamet ten iti sa om, i-bless mo Lord din sa om. Isong may waragawag tatang nga gundaway Apo. Kastamet ten dagiti amin nga maaramat Lord. I-bless mo idawa mo. Dagit kan kanta Lord, dagiti musician Lord. Ken kadagupan ni amin nga dito Ama. Duwate ken ka nga sika iti mangi-bless ti tunggal may sa kada kami. I-bless mo Apo iti manipod iti pangrugyan na aging gana ti paglipasan na daytoy nga serbisyo. Ket dawatek ken ka Apo Dios babaan iti Espiritu Santo. May isuti mangi-guide, tumulong. Ken mangipakaawat
matimi, ken ka o Apo. Yes Lord, agyaman kami ken ka o Apo Diyos, ikan kanayon. Hallelujah, hallelujah. I-bless mo ti tumunggalmay sa kada kami o Apo Diyos. I-bless mo ti puso ti tumunggalmay sa kada kami nga isu nga pakaykargaan dagiti sa o Apo. Kastamet ken kadagiti amin nga buybuya o Apo. Marami pong salamat, Panginoon. Ket dagitoyen o Apo Diyos ti kararag ken dawat ni. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Oras na naman para purihin natin ang Panginoon. Amen. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na makipagbahagi sa papuri kay Lord. Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Di mapapagod ating mga pagpag. Tayo'y magdadala
Panginoon. Pinupuri ka namin, Lord. Dahil kapangyarihan mo, Panginoon, ang patuloy na nararanasan namin sa aming mga buhay, Panginoon. Yes, Lord. We worship you, Panginoon, dahil dakila ka, Lord. Dahil ikaw ay tapat na Diyos. Ikaw ay Diyos na dakila. Ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kailan may hindi ka magbabago, Panginoon. Hallelujah. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lang.
dakila ka aming Diyos, o dakila ka Panginoon. Oh, hallelujah. Yes, Lord, dakila ka, dakila ka, itataas ang ngalan mo, Jesus. Hari ng buhay ko. Come on, church. Kinakantahan natin ang Diyos na buhay. Pinupuri natin ang Diyos na buhay, dakila. Yes, hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. Tinataas ka namin, Panginoon, dahil ikaw ay dakila, Panginoon. Hallelujah. Hari ng buhay ko, ako'y sumasamba sa iyo, dakila ka. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Ikaw ay dakilang Diyos. Ikaw ay makapangyarihan na Diyos. Ikaw ay walang hanggan. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang simula at ang katapusan. Ikaw ay hindi nagbabagong Diyos. Ikaw ay dakila at tapat. Hallelujah. We worship you, Lord. Dahil ikaw ang nagpapalakas sa amin, Panginoon. Dahil ikaw ay Diyos na buhay. Dahil ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Kaya mong gawin lahat, Panginoon. Yes, Lord, pinupuri ka namin. At alam ko, Panginoon, na nakikita mo, Panginoon, ang mga pusong nagpupuri sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Ikaw lamang po ang pinupuri at sinasamba namin, Panginoon. Sa iyo lamang po ang lahat ng papuri at pasasalamat at lahat ng gloria, Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Hallelujah. Sound check. Mga kapatid, tunay pong isang malaking kagalakan at pagpapala na makasama natin ngayong gabi ang lingkod ng Diyos na na ginagamit upang magbahagi ng kanyang banal na salita. Ang ating panauhing tagapagsalita ay mula sa Jesus Christ in the Answer, JCITA Church, isang lingkod na patuloy na ginagamit ng Panginoon upang maging daluyan ng pagpapala, pag-asa at inspirasyon sa marami. Kaya ngayong gabi, ihanda natin ang ating mga puso upang buksan ang ating mga isipan habang tayo'y makikinig sa mensaheng nagmula sa Panginoon. At bago po natin siyang pakinggan, una sa lahat ay magpalakpakan muna tayo para sa ating dakila at buhay na Diyos na siyang karapat-dapat sa lahat ng papuri at pagsamba. At ngayon, buong galak na nating tanggapin ang lingkod ng Panginoon, si Pastor Marlon Grama Estrera. Pastor.
Pangalawa po ay why we need Jesus. Yan. Bakit kailangan po natin si Jesus? Una, madilim ang ating buhay kung wala si Jesus dahil sa kasalanan. Tingnan po natin yung mga tao na kasalanan. Kawawa talaga sila. Kasi hindi nila kinikilala ang Diyos. Ito nga po pala yung pinakamalaking kasalanan. Kasi maraming mga tao na nagsasabi na hindi muna kayo magsisimba dahil lasing gero kami, naninigarilyo kami, sama kami. Pero nalaman ko po ngayon na ang pinakamalaking kasalanan ay hindi yung may bisyo ka, kundi yung kasalanan na hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Yung pinakamalaking kasalanan ay ang pagsuway patungkol sa kalooban ng Diyos. Doon po bumagsak po si Eva at saka si Adan. Genesis chapter 3 mga kapatid, na kung saan ay sumuway si Adan sa utos ng Diyos. Kaya yun po ang pinakamalaking kasalanan na lumaganap sa buong mundo. Kaya tayo, sabi ng Bible, Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Kaya nga lang po, inibig tayo ng Diyos. Ayon sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world and He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Kaya nga po ay purihin ng Panginoon dahil si Jesus po ay pumarito upang tayo ay alisin mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Nang si Jesus po ay naipako sa cross, tayo po ay nasa kanyang isipan. Iniisip tayo ni Jesus habang tiniitiis niya ang mga sugat, tinitiis niya ang pag-agos ng kanyang dugo hanggang doon sa cross, hanggang sa kanyang kamatayan. Mga kapatid, nang si Jesus ay napako, tayo ang kanyang iniisip. Iniisip ng Diyos na ito ay para sa ating mga mahal sa buhay, para sa Apayao, para sa Luzon, para sa Visayas at sa Mindanao, at para sa buong mundo. Pero nung tayo ay gumagawa ng kasalanan, hindi natin iniisip Diyos. At ngayon po na tayo ay nasa Diyos na, isipin po natin na tayo ay binago ng Diyos. Praise the Lord. Kaya alisin po natin sa ating isipan na ganito ang sinasabi ng iba na dahil hindi perfecto, okay lang na gumawa ng kasalanan. Alisin po natin yan sa ating isipan. Isipin po natin na tayo ay binago na ng ating Panginoong Kristo. So we need Jesus. Kung wala si Kristo Jesus, ay hindi bubuti ang ating buhay. Para tayong mundo na nababalot ng dilim na walang hugis. Tingnan po natin yung mga taong hindi kinikilala sa Diyos, mga kapatid. Sila ay walang takot na gumawa ng kasalanan. Hindi nila alam na malayo sila sa Diyos. Hindi nila alam na para silang kinakain sila ng kasalanan. Kinakain sila ng kamatayan. Kaya kung mamatay man ang tao na hindi nagkapagsisi sa kanilang mga kasalanan, patungo talaga sila sa kapahamakan.
Kaya importante po sa atin na si Jesus ay maghari sa ating glory. Pangalawang rason kung bakit kailangan natin ng Panginoong Hesus, kung wala si Kristo, walang mabuting direksyon ang ating buhay dahil wala tayong ilaw. In Psalms chapter 119 verse 105, sabi po doon na ang salita mo o Diyos ang siyang ilaw ng aking daan. Pag tayo po ay sumusubaybay sa salita ng Diyos, ginaguide po tayo ng Diyos, dinadala tayo ng Diyos patungo doon sa magandang buhay. Kaya nga po si David ay nakasulat siya ng Salmo chapter 23 dahil kilala ni David ang Diyos. Praise the Lord. Ito po ay napakahalaga po sa atin na kilalanin po natin ang ating Diyos, kung sino siya, ano po ang kanyang kayang gawin. Kaya ng Diyos, mga kapatid. Ang mga bagay na imposible para sa atin, sa Diyos po ay walang imposible. Panghawakan po natin, mga kapatid, na kung nagawa ng Diyos ang langit at lupa at ang mga bagay na nasa himpapawid, ibig pong sabihin, kaya ng Diyos ibigay ang ating mga pangailangan. Kagalingan man, financial man, ang Diyos po ang ating kilalanin na siya po ang ating Jehovah Jireh, siya po ang ating Jehovah Rapha, the healer. Siya po ay kumplito na Diyos na ating sinasamba. Praise the Lord, sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay makalapit sa trono ng Diyos. Next, bakit kailangan natin si Jesus? Pangatlong rason, mga kapatid, kung wala si Kristo, tayo ay patay sa Espiritu. Yung sinasabi po dyan sa Romans chapter 6 verse 23 na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon ay ang buhay na walang hanggan. Glory to God. Hallelujah. Alam po ba ninyo na malaki ang kahulugan ng kamatay ni Kristo doon sa cross? Kung isipin po natin yung Romans chapter 6 verse 23, tayo po ang dapat ipako doon sa cross. Tayo. Dahil tayo nga po ang dapat humarap, dapat magdusa doon sa cross. Pero ginawa po yun ni Jesus Christ upang tayo ay hindi matuluyang mamatay. Ang kamatayan po na sinasabi po dito ay separation ng ating espiritu mula sa Diyos. Kaya nga po, kung wala si Kristo sa buhay ng tao, siya po ay itinuturing na patay. Mababasa po natin yan sa Revelation chapter 3 na mayroong isang iglesia doon na akala nila sila ay buhay, ngunit patay. Bakit? Dahil hindi namumuhay kay Kristo. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang. Ang lumang buhay ay wala na. Kaya po ay pahalagahan po natin ang ating Panginoong Hesus sa ating mga puso. Pwedeng pwedeng ganito, may mga taong
ng mga tao po na hanggang pasimula lang ang kanilang paglilingkod sa Diyos. Nang dumating ang mga pagsubok, umatras. Bakit? Dahil hindi nila kilala ng lubusan ang ating Panginoong Hesukristo. Kami po dito, sa lugar na ito na kung saan nandito kami naglilingkod sa Diyos, ay kinikilala po talaga namin ang ating Panginoon. Na lagi po namin iniisip na kung marumang mga pagsubok na dumarating sa aming buhay, iniisip po namin na walang imposible sa Diyos. Kaya namin dahil nandyan ang Panginoon Jesucristo. Dahil ayaw naming mamatay ang aming pananampalataya sa Diyos, mga kapatid. Pang-apat po na rason kung bakit kailangan natin si Jesus, ito. Kung wala si Jesus sa ating buhay, wala tayong kwenta. Walang kwenta. Tandaan po natin, mga kapatid, na ang buhay ng tao ay katulad ng bula. Ang bula, pwede nating paglaruan pero nawawala po siya. Ang buhay ng tao ay parang parang usok. Nawawala. Ang buhay ng tao ay parang bulaklak na nalalan. Ngunit, mga kapatid, kung si Kristo po ay nandito sa atin, praise the Lord, tayo po ay hindi may tutulad sa mga walang pinta. Kaya nga po, mga kapatid, tayo ngayon na nasa kay Kristo na, panghawakan po natin ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, yan po ay nagre-represent patungkol kay Kristo na kung saan ay baka tayo kahit may mga pagsubok, kaya nating magpasan dahil nandyan ang ating Panginoon. Alam kong hindi basta-basta ang paglilingkod sa Diyos. Alam kong hindi basta-basta, lalo na kung nag-uumpisa pa lang po tayo. Pero walang imposible sa ating Panginoon. Praise the Lord. Ano po ang dapat nating gawin upang gumanda po ang ating buhay bilang mga anak ng Diyos, katulad ng panahon ng creation, ng gumawa ang Diyos ng langit at lupa sa pamamagitan ng kanyang salita. Number 1, manatili po tayo kay Jesus. Manatili po tayo. Dahil may mga taong na tumigil na sa paglilingkod sa Diyos, nasira ang kanilang buhay. Ngunit kung tayo po ay mananatili sa Panginoong Hesus, magbabago ang ating buhay. Yun po yung unang dapat natin gawin, ang manatili kay Jesus upang magkaroon ng pagbabago ng ating buhay. Number 2, manatili kay Jesus upang lumiwanag ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating buhay. Bilang natin napapansin, mga kapatid, na sa ating paglilingkod sa Diyos, sa ating pagsasamba sa Kanya, sa ating pangangaral ng salita ng Diyos, nakikita ng marami ang kakaiba sa atin. May kakaiba sa atin pag tayo ay lumiliwanag. Pangatlong na dapat natin gawin
manatili ka Jesus upang hindi mamatay ang ating spiritual na buhay. Palaging manatili tayo mga kapatid. Dahil may kakayanan ang Diyos na hindi natin kaya. Meron tayong hindi kayang gawin na kayang gawin ng ating Panginoon Jesus. Praise the Lord. Kung kayo po ay nag-umpisa pa sa gawain dyan, yan po ay inumpisahan ng Diyos. Yan po ay tatapusin ng Diyos. Papalaguin po ng Diyos ang mga gawain na pinagkakatiwala niya sa atin. Purihin ang Panginoon sa oras na ito mga kapatid, mga kababayan, dahil sa kanyang banal na salita. Praise the Lord. Sana po ay meron po tayong napulot kahit ilang punto po ay yan po ay ating pahalagahan. Kailangan po natin ang salita ng Diyos. God bless po sa lahat. Praise the Lord. Sika na iba kanya. Oh Jesus, agubaba. Oh Jesus, agdaya watasi. Amen. Hallelujah. Agyaman kami. Marami pong salamat, Pastor Marlon, sa iyong salita. Salita ng Diyos na ibinahagi mo sa amin ngayon. At sa lahat ng nanonood, Amen, Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. God bless sa iyo dyan. Kasama ang iyong pamilya. God bless sa lahat ng mga nanonood. Amen. Hallelujah. Manalangin po tayo. Makapangyarihan, Ama, sa langit, at ang iyong anak na si Jesus. Marami pong salamat sa salita na aming napakinggan ngayon sa pamagitan ni Pastor Marlon. Ang salita ng Diyos ay napakahalaga. Ang salita mo, o Ama, ay mayaman sa lahat ng bagay. Ang salita mo ay nagbibigay ng buhay. Ang salita mo ay nagbibigay ng liwanag. Ang salita mo ay nagbibigay ng kalakasan. Ang salita mo ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa bawat isa. Marami pong salamat sa salita ng aming napakinggan ngayon. Marami pong salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin. Wen Apo, digiti saom ket napateg, digiti saom ket makaited iti namnama. Digiti saom ket makapabileg. Digiti saom ket makaited iti biag. Digiti saom ket makapangyarihan. When Lord, agyaman kami kadigitang saom. Iso ang kankanayon nga agtalek kami kadigitang saom o Apo.
Agyaman kami ken ka. Kete bless mo, sinang share iti sa umi tatangarabi iyo apo. Thank you Lord, thank you Lord. Sigit iti kararag mi in Jesus name, amen. Ni